Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako yung alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Justin Mamolo mula sa PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngiti, galak at pagmamalasakit ang hatid ng PRO CAR at PNP OLCFI ng mga mag-aaral ng Mamuyod Elementary School sa matagumpay na pagsasagawa ng isang outreach program bilang bahagi ng patuloy na paglilingkod ng PNP sa komunidad. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Lizelle Digman. Ngiti at galak sa mga mukha ng mga bata ang hatid ng isinagawang joint outreach program sa Mamuyod Elementary School Ambassador Tublay Benguet noong Hunyo 18, 2026. Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay dahil sa pagkasanib na puwersa ng mga miyembro ng Officers Ladies Club Foundation Incorporated ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa pangunguna ni Mrs. Lilibeth A. Dilag kasama ang mga tauhan mula sa Regional Community Affairs and Development Division, Tublay Municipal Police Station, mga masisiglang estudyante, mga magulang, mga guro ng nasabing paaralan at miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Sa programa, formal na ipinagkaloob ng OLCFI ProCar ang isang bagong telebisyon sa ilalim ng kanilang inisyatibong Lab in Action at Project Aruga. Layunin ng donasyong ito na punan ang digital na kakulangan at magbigay ng mas masayang karanasan sa pag-aaral para sa mga kabataan. Tampok din sa programa ang pagbibigay ng mga school supplies at hygiene kits para sa mga 72 estudyante at mga payong para sa mga guro bilang pasasalamat sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Bukod dito, naghandog din ng libreng gupit ang mga tauhan ng Tublay Municipal Police Station sa ilalim ng kanilang programang Gupit Guapito sa aktibong pangunguna ni Police Captain Angeline T. Dongpaan, Acting Chief of Police ng Tublay MPS. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mrs. Dilag na ang pagprotekta at pag-aalaga sa kapakanan ng mga bata ay nangangailangan ng pagtutulungan ng buong komunidad. Layunin ng aktibidad na mas mapalakas ang ugnayan ng Philippine National Police, mga stakeholders at ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa edukasyon, pagsusulong ng kalinisan at kalusugan at paghatid ng serbisyong may malasakit para sa kapakanan at mas magandang kinabukasan ng mga kabataan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lizelle Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Isang individual ang naaresto ng mga operatiba ng Dagupan Maritime Unit sa ikinasang operasyon sa Dagupan City, Pangasinan. Kaugnay sa kasong child abuse, babalita yan ni Police Corporal Imelda Sales.
Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Dagupan Maritime Law Enforcement Team sa pangungunan ni Police Staff Sergeant Dodluil P. Arroyo at sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Rachel V. Corpus, Acting Station Chief ng Pangasinan Maritime Police Station. Ang isang wanted person na sa bisa ng warrant of arrest noong Hunyo 18, 2026, dakong alas 11 ng umaga sa Barangay Bunuan Giset, Dagupan City. Ang naarestong individual ay 35 taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Pugo Chico, Dagupan City. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 10, Paragraph A ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nakapaloob sa Criminal Case Number 2026-0611-D. Ang nasabing warrant ay inisyu ng 1st Judicial Region, Branch 15, Family Court, Dagupan City, na may itinakdang piyansa na nagkakahalaga ng 80,000. Sa oras ng pag-aresto, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na nauunawaan. Alinsunod sa Administrative Matter Number 21-06-08-SC o ang Rules of the Use of Body-Worn Cameras in the Execution of Warrants. Ang operasyon ay naitala gamit ang alternative recording device upang matiyak ang transparency at pagsunod sa itinakdang mga alituntunin. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa tanggapan ng Dagupan MLET para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang kinakailangang disposisyon bago ito iharap sa tamang hukuman. Patuloy na pinagtitibay ng PNP Maritime Group ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas at sa paghahabol sa mga individual na may pananagutan sa batas bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Ako si Police Corporal Emelda D. Sales, PNN Correspondent. Maraming salamat, Police Corporal Sales. Isang suspect ang naaresto sa ikinasang operasyon sa Pigkawayan, Cotabato na nagresulta rin sa pagkakarecover ng baril at hinihinalang shabu. Yan ang babalita ni Patrolwoman Bernadette Camino. Isang 50-90 anyos na suspect ang naaresto sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa Purok Duranta, Barangay Tigbawan, Pigkawayan, Cotabato noong Hunyo 18 ng kasalukuyang taon. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Pigkawayan Municipal Police katuwang ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Police Drug Enforcement Unit sa pagpapatupad ng search warrant number 26-016. Sa isinagawang operasyon, nakuha mula sa suspect ang siyam na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 3 gramo at 6 na ikasampu na may tinatayang street value na 24,480 piso. Na-recover din ang 2 pakete ng hinihinalang marijuana. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang MK2 fragmentation hand grenade, isang unnumbered 12-gauge shotgun, isang 45 caliber Colt MK5 pistol na may magazine at ilang live ammunition. Isinagawa ang inventory at marking ng mga nakuhang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga kinakailang saksi upang matiyak ang pagsunod sa tamang legal na proseso. Pinuri naman ni Police Colonel Ramel B. Huhili, Provincial Director ng CPPO, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Ang matagumpay na pagkakasamsam ng illegal na droga, armas at pampasabog ay malinaw na mensahe. Ang CPPO ay hindi titigil sa ating laban kontra kriminalidad. Patuloy nating paiigtingin ang ating operasyon upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon ng bawat mamamayan ng Cotabato Province. Ayon kay Police Colonel Huhili, patuloy namang nagpapaalala ang mga kapulisan sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa kriminalidad sa ilalim ng advocacy. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Camino. 2 pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation ng mga otoridad sa bayan ng Tantangan, South Cotabato. Babalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay.
Arestado ang dalawang hinihinalang gumagamit ng iligal na droga matapos rumisponde ang mga operatiba ng Tantangan Municipal Police Station sa isang ulat hinggil sa umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng pampublikong sementeryo sa Barangay Poblasyon, Tantangan, South Cotabato noong Hunyo 19 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Fear, 34 anyos at alias Son, 34 anyos, kapwa residente ng Malbog, Barangay Magon, Tantangan, South Cotabato. Bandang alas 5:46 ng hapon nang tumugon ang mga tauhan ng Tantangan Municipal Police Station kasama ang mga operatiba ng South Cotabato Police Intelligence Unit matapos makatanggap at makapaberipika ng ulat na may dalawang individual na nakitang gumagamit umano ng iligal na droga sa public cemetery na matatagpuan sa Purok Salukag, Barangay Poblasyon. Sa pagdating ng mga otoridad sa lugar, nakita sa ibabaw ng isang konkretong puntod, malapit sa mga sospek ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng resedyo ng puting kristalinong substansya na pinaniniwala ang shabu, isang disposable lighter at isang improvised glass tutor na pawang nakumpiska sa pamamagitan ng plain view doctrine. Bukod dito, nakumpiska rin mula sa pag-iingat ng mga sospek ang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Patuloy na isinagawa ng mga otoridad ang kaukulang dokumentasyon at investigasyon kaugnay sa insidente habang inihahanda ang mga kinakailangang kaso laban sa mga naarestong sospek. Mahigpit na pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na patuloy pa rin ang kampanya kontra iligal na droga, iwasan ang paggamit at pakikilahok sa anumang iligal na gawain. Agad i-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang ligtas at drug-free na komunidad. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Isang konkretong pagpapakita ng malasakit at pagtutulungan sa komunidad ang isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company sa matagumpay na turnover ng proyektong pabahay at pailaw ng pulis para sa pamilyang Castillejos sa Caba, La Union. Babalita yan ni Patrolwoman Dara Falogme. Matagumpay na isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Roland M. Kinga, First Commander, ang turnover ceremony ng proyektong pabahay at pailaw ng pulis para kay Ginoong Castillejos at sa kanyang dalawang anak sa Sitio Canubat, Barangay San Jose, Caba, La Union. Naging katuwang sa nasabing proyekto si Miss Lani Yuson at iba pang stakeholder na nagbigay ng suporta upang maisakatuparan ang pangarap ng pamilya Castillejos na magkaroon ng ligtas at maayos na tahanan. Si Ginoong Castillejos ay nawala ng paningin bunsod ng isang brain tumor at matagal nang nahihirapang suportahan ang kanyang pamilya. Dahil dito, inulunsad ng mga kapulisan kasama ang kanilang mga partner organization at advocacy support groups ang pagpapatayo ng bahay sa ilalim ng 5 Peace Impact Project Program. Sa tulong ng sama-samang pagkilos ng mga stakeholder, volunteers at iba pang organization, nabigyan ang pamilya Castillejos ng isang ligtas, komportable at may maayos na ilaw na tahanan. Ang matagumpay na pagkumpleto at turnover ng proyekto ay patunay ng kapangyarihan ng pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan ng komunidad sa pagbibigay ng pag-asa at pagbago sa buhay ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Sa patuloy na pinaigting na kampanya kontra iligal na droga, matagumpay na naisagawa ng Rodriguez Municipal Police Station ang isang bypass operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 400,000 halaga ng hinihinalang shabu at pagkakaaresto ng 4 na suspects. Babalita yan ni Patrolman Junmar Abang.
Apat na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Municipal Drug Enforcement Team ng Rodriguez Municipal Police Station sa Barangay San Isidro Rodriguez Rizal nitong madaling araw ng Hunyo 19, 2026. Kinilala ang mga naresto sa kanilang mga alias na JM, 23 taong gulang, Intad, 33 taong gulang, Balong, 26 taong gulang at JP, 20 taong gulang. Ang dalawa sa kanila ay nakatalang high-value individuals habang ang dalawa naman ay street-level individuals sa drug watch list ng pulisya. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 60 gramo at may tinatayang standard drug price na 408,000 pesos. Na-recover din ng bypass money, karagdagang perang pinaniniwalaang mula sa iligal na transaksyon at 2 coin purse. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng kaukulang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa presensya ng mga mandatory witnesses alinsunod sa umiiral na batas. Matapos ang operasyon, agad na ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatang konstitusyonal at isinilalim sa kaukulang medical at forensic examinations bago dinala sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Samantala, inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga naarestong sospek para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ang 2 regional most wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Cavite. Babalita yan ni Police Corporal Doris Kaisip. 2 regional level most wanted persons ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Cavite noong June 16, 2026 bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons. Sa Bacoor City ay nadakip ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit kasama ang mga tauhan ng Bacoor Component City Police Station, si Elias Emar, 26 na taong gulang at residente ng Bacoor City, Cavite. Siya ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang pag-aresto sa akusado ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa. Samantala, naaresto naman sa Naik Cavite ang isa pang regional level most wanted person na kinilala na si alias RJ, 37 taong gulang at residente ng Naik Cavite. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng RA 9165 at inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa service of sentence. Hinihikayat ng Cavite PNP ang publiko na maging mapagmatsyag at makipagtulingan sa kapulisan upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Cavite. Sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning pulis, ako ang inyong PNN correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Police Corporal Kaisip. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagbatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARM, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis,
Patrolman Justin Mamolo mula sa PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.